Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oy, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Oh, mag-like so kayo pagka nagustuhan yung video natin, ha? Itong ating vlog, no? Bato. Pag-usapan ho natin itong may bagong abogado. Si, itong Dov Jacobs joins Duterte's defense team. Game changer in crimes against humanity case. Top ICC lawyer. Pakinggan na natin. May magbigay tayo reaction. Top ICC lawyer Dov Jacobs joins Duterte's defense team. Game changer in crimes against humanity case. Breaking news from The Hague. A major development in the international case against former Philippine President Rodrigo Duterte. One of the world's top international criminal lawyers, Dov Jacobs, has officially joined his defense team at the ICC. Puta, mukhang mabigat to. Alam niyo mga Pilipino, mga abogado ho ng mga naapi nitong si Digong, mga napatay nung panahon niya. Ang mga abogado, mga Pilipino. Oo. Ay, alam niyo naman tayo mga Pilipino, basta mabigat, mas gusto natin kalaban, di ba? Mas ginagalingan nila, di ba? Oo. At saka, mukhang dadaan ho sa butas ng karayom to. Anyway, mamaya tayo tuloy. ICC. This surprise move could change everything. Why did Jacobs sign on now? And what does this mean for Duterte's future? Stay tuned. This just got serious. Rodrigo Duterte is facing charges of crimes against humanity at the International Criminal Court. These are linked to his brutal war on drugs during his presidency and alleged extrajudicial killings tied to the Davao death squad. Government figures say 6,000 were killed, but human rights groups estimate the real number could be 5 times higher. Enter Dov Jacobs. A powerhouse trial lawyer, Jacobs has spent over 15 years. Mabigat itong defense na to, ha? A powerhouse. Pwede pa isikupan. Isikupan. 5 yata to, puro mga kanuto at puro mga puti. Tira. Defending high-profile figures in international law, including former African leaders and key war crime suspects. On April 7th, the ICC pre-trial chamber confirmed Jacobs' appointment to Duterte's legal team, following a request made by lead counsel Nicholas Kaufman just days earlier. Jacobs didn't waste time. He accepted, signed his oath, and is now officially in. Hindi nagsayang ng panahon si Dov Jacobs para depensahan si Digong. Ikaw ba naman ng laki bayad dyan, dami pera sa Digong, nagkakandara pa yung abogado sa pag-sign in, di ba? Tira. This is Jacobs' first case involving a Southeast Asian leader. He now stands beside Duterte in one of the most controversial ICC cases in modern history. With Jacobs on board, Duterte's defense may adopt a more aggressive and globally coordinated legal approach. Could this turn the case in Duterte's favor? While many await justice for the thousands killed, the appointment of such a high-caliber lawyer signals that Duterte's team is pulling out all the stops. The international spotlight just got brighter. With Dov Jacobs now part of Duterte's defense, this isn't just a Philippine issue, it's a global legal drama. So what do you think? Does Jacobs' entry strengthen Duterte's chances? Or is justice still inevitable? Let us know in the comments. Hit like if you found this insightful. Mabigat mga boss. Ang problema dito mga friend, sabihin na nating napakabibigat ng mga abogado ni Digong. Puro puti ho yan.
Ayon kay Digong, ayaw niya magpailalim sa puti. Gusto niya sa Pinoy. Pero dadapat subalit. Ngayon, ang kalaban niya, ang kakampi niya, mga puti. Ang kalaban ng mga abogado niya puti, mga Pinoy. No? Mukhang baliktad di ba? Di ba dapat sana walang magtatanggol kay Digong? Walang uusik kay Digong ng mga abogadong kung napakagaling ni Digong na presidente at si Digong ay walang kasalanan na sinasabi, bakit kapwa niya Pilipino ang umuusik sa kanya at ang tagapagtanggol niya puti? Di ba? Isip-isip konti, di ba mga friend? Mukhang di ba? At yun nga, binigay siya mismo. Kayo ba naniniwala kayo na yung pagkakabit-bit dito? Anyway, hindi nga kinidnap. Meron pa namang kinidnap na marami siyang kasama. Sila Midaldea, may nagsasabing na kinidnap siya, sila Midaldea, na sinasabi na kinidnap. Bakit sumama pa siya doon sa kidnapper? Di ba? Hindi ho yan. Anyway, pag-usapan na natin yan. Sa September pa. Magsisimula itong hearing na ito ni September 23 yata o ilang buwan pa. April, May, June, July, August, September. Sa klase ng tao na ito, si Duterte, mga friend, no? Na nabuhay ng hari, they live like king and queens in Davao. Sabi ng mismong pamangkin niya, si Noel Duterte, na wala ring kabilib-bilib sa kanya. Kakamping nga yun, si Noel Duterte, di ba? Nung lumakbo si nagkakamping ko yun Oo, kakamping. Kalaban nila sila Marcos, di ba? Tsaka sila Sara Duterte, kakamping ko siya. Oo. Siya ho nagsabing, itong mga ito, totoo naman, na talagang hari sila sa Davao, papalit-palit lang sila. Puro Duterte, mayor, vice mayor, konsihal, congressman, puro Duterte na nga, di ba mga friend? Oo. At higit sa lahat, meron silang sarili nilang kingdom sa Davao na maraming mga pastorals na apuputi, mga foreigner na kanilang pinaliliguan bago ito yan mga boss. Alam niyo ba yung salitang buryong? Napakabigat po niyan mga friend. Napakabigat po niyan. Lalo sa sitwasyon na ganito. Itong Digong neto, ayon nga kay Bongo, may tagatali pa rin ng sapatos ito, may tagasuot ng medyas. At talagang, kumbaga sa kulang lang ito'y subuan. Hari. Pag merong gusto si Digong, gustong na iilip si Digong, papasyal si Digong sa mga Jollibee, sa mall, diba, pag nakita si Digong, nakatungkod si Digong, tungkod ganyan. Ang daming julalay. Tapos makikita siya ng mga taga-Davao. Tatay Digong, may picture. Merong may nagbibideo lahat. Tatay Digong, ikaw siya gano'n. Diba? Taon ho bibilangin nito. Ayon nga kila Attorney Conti, pinakamabilis na yung 2 taon, 3 taon bago ho matapos itong kaso na to ng crimes against humanity na nakasampa dito kay Digong. At ayon nga sa mga ibang eksperto, yung mga hinihingi ho nilang interim release, malabo pa sa dilang malabo na maibigay, no? Kasi nga, kung makikipapanood mo kung paano ito murahin yung mga taga-ICC, sipain ko, ganito, ibiting ko sa puno, mga ganyan, diba? At tapang nga tao, Digong. Kaya nga, sabi ko, diba? Dapat ito, mag-hunger strike na lang siya dun sa, hunger strike na lang siya. Wala kang magagawa, Total, gusto rin lang niyang maging parang, gusto niyang matularan na maging bayani, di ba? Ang mabigat ho dito kay Digong, mga friend. Hindi ko alam kung paano nila ididepensa ito. Sarili niyang bunganga, inaamin niya Inaamin niya itong mga akusasyon sa kanya Aminado ho siya na kaya ako ginawa yan, I do it for my country. Mga ganun
Ba? If you destroy my country, I will kill you. So, diba? Oh. Inaamin niya yan eh. Inaamin niya mismo eh. O, paano mo didepensa yan? Hindi naman ho yun ang pamamaraan eh. Ha? Papatay mo yung mga, ang dami mong pinapatay, halos, yung iba nga, mga inosente pa. Mga double barrel, mga oplan tukhang, mga ganyan. Ewan ko, no? Pero anyway, sa laki ng bayad sa abogado, maski na, pagtatanggol ka yan. Di ba? Abogado na sa korte. May panalo, may talo. Di ba? Kung maski talo yan, yung acceptance fee lang niya, $1,000,000 na. Di ba? Boundary na sila. Di ba mga friend? Yun lang ho yan. Pero yung buryong mabigat. Tsaka yan, ang dalaw lang sa kanya, mga boss. 1 oras, pinakamatagal ng 2 oras. Tapos, iiwan na naman siyang mag-isa. Doon sa kanya, sabihin na natin maganda yung kanyang kural. Oo. Kakalakad siya, malamig doon, sige. Pero puta, hirap po yan. Tapos, pag matutulog ka sa gabi, wala kang katabi. Ha? Naabot ko yan eh. Kasi nga, nung nag-Saudi ako, 2 taon ako straight eh. Oh, hirap-hirap ko. Niiwan ko yung asawa ko, anak ko. 8 buwan pa lang. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kailangan marunong kang maglibang sa iyong sarili. Oh, lakad-lakad ako ganyan doon sa compound. No, ganyan. Marami ho akong kakwentuhan doon. Marami ho kaming napaglilibangan. At marami akong kaibigan doon sa yung mga kasamahan ko sa trabaho sa Saudi. Kaya, meron ho kami, magpapatugtog kami ng malakas. Kung ano ang ginagawa namin para kami malibang. Oh, ganun. Dyan, anong gagawin niya dyan? Sa loob niyang kulungan na yan. Oh, ang hirap po niyan. Anyway, kung sa lahat naman ng mga ginawa nito, kulang pa yung buhay nito. Oo. Makechik man to, kulang pa yung buhay nito eh. Sa totoo lang. Alam niyo nga, kung minsan, meron nga ako kaming kasamahan doon ha, sa Saudi. Naburyong, alam niyo, bumigay. Nasiraan mo ng bait. Oh. Mahirap po yan, buryong. Kagaya to, si Digong no. Siyempre, naiisip niya yung kanyang mga apo, mga ganyan. Yung mga pastoral, kung ano maiisip niyan. O sa gabi, yes siya. O nakaka1 buwan pa lang siya dyan ha. O, mahirap po yan. Tapos ano pa to? Yung pasyal-pasyal niya sa Davao, o tas siya Dalibi, kakain siya sa labas, o dyan, paano? Diba? Hirap po yan. Pero yun nga, sarili niyang bunga nga nagpamak sa kanya, diba? Ito yung mga friend. Pakinggan natin to si Alicia. Bongo, makukulong rin. Kabado, makakulong rin. Kabado na nangunguna survey. Ayon dito kay Mima Alicia, baka makakulong din to si Kaya natin Ang grupo ni former President Duterte, which is yung Padapa Laban, yung PDP Laban, dito nga po sa Magic 12, hindi nyo ba napapansin na wala ding magiging silbihan pag dumating yung warrant of arrest dito nga po sa nangunguna at sa pumapangalawa na si Bato de la Rosa? Kaya nga si Bato, tingnan ninyo mga minamahal, tahimik lang eh. Hindi nagpasalamat. Bakit? Kasi nangangamba din siya para sa sarili niya. Hindi ba yung sinasabi ko mga friend? Kasi itong mga to, bunabati ko sila dito sa gobyerno ni Marcos, no? Hawak, ewan ko lang kung ano hawak nilang alas para sila gumalaw ng ganito, no mga boss? Lalo to si Bongo, di ba? Malakupit, malasakit. Hindi naman sa kanya malasakit. Picture lang siya dyan. At yan yung malasakit, kailan lang, wala naman nung yan eh. Meron nung tayong senior citizen. Na binayaran, ang laki hong natutulong. Gaya ko sa misis ko.
Yung operasyon niya sa mata, senior citizen, wala akong binayaran maski na 5. Gamit ang senior citizen. Wala naman nung malasakit na ginamit eh. Diba? Karamihan PhilHealth, yun nga, senior citizen na ID, yun ang mga gumagana eh. Wala, malasakit, ewan ko lang yan. Wala akong silbi. Meron matulong konti. Pero yun nga, hindi naman kay Bongo. Yung malasakit, picture lang siya dyan, kumbaga. Kalagay yung mukha niya. Ano ba? Bulsa niya ba gagaling yung malasakit? Wala. Kalokohan. Mga bisyo ko magserbisyo. Saan? Bakit si Digong ang inaano mo? Sa dami ng pinapatay, alangan namang mabuti yung ginawa ng amo mo. Diba? Yan, mga friend. Balik tayo rito kay Duterte. Alam niyo si Duterte, nagtataka ako. Bakit gigil na gigil siya? Droga, sisira. Alam niyo mga friend, ako, lumaki ho ko Quiapo. Bilibid Viejo. Apartment po yan. A, B, C. Dikit-dikit po yan. Dikit-dikit. Hanggang letter I. Dikit-dikit po yan. Letter H kami. Letter J. Ang kapitbahay ho namin. Kapitbahay mismo. Adik. Hindi basta adik. Ilang beses na hong narirehab. Wala naman ho siyang ginagawang Basta yung happy-happy lang siya. Ang nakaramihan nagiging kagulo niya, yung pamilya niya. Kasi nga, ayaw nung yung magulang niya na addict siya. Pag binabanggaan na nabuburyong siya, nagagalit siya sa magulang niya, inaaway niya. Kaya yun, ang tendency ng magulang niya, ipinarirehab ho siya. Kuminsan, sa lubong ko nga kuminsan kababata ako halos tiya brada, solve ka naman. Pre. Ganun lang yun. Pero hindi ho siya yung wild na mamaril, mangre-rape. Hindi. Alam niyo, marami hong klaseng addict Addict sa sugal. Mas nakakatakot po yung addict sa sugal. Para sa akin, kesa yung addict ka sa shabu. Yung addict sa shabu, pag nakashabu na yun, minsan tutulog na yun May pera yun Nakabili na siya ng panggamit niya. Solve na siya. Hindi naman yung kasyabu ka, tendency mo, papatay ka, mangho-hold up ka. Hindi naman ganun Hindi, ang dami ho doon sa Quiapo. Sa totoo lang. Adik-adik. Nire-rehab sila. Nung kanilang mga magulang, pag nalaman ho ng magulang nila, adik-adik sila, pinare-rehab sila. Yun na lang pare. Yung Father Flavi ba yun? Inaamin niya, adik siya. Ngayon, naging pari pa siya. Marami hong pinagmumula ng kriminalidad. Hindi ho. Si Digo. Adik. Kill. Wala. Ngayon, due process silang due process. Noong panahon niya, wala yung due process. Basta naitimbring, baril. May premyo di ba? Hindi mas mabigat yung marami yung addict. Meron hong addict sa laman, mga sex maniac. Yun yung karamihan na ng re-rape. Ano pa? Sa yosi na lang. Maraming addict sa yosi. Di ba? Maski na ubo na ng ubo, hindi na humaawat. Meron din ng addict sa alak. Hindi na humakatulog kung hindi iinom. Kuminsan nga, mas masama pa yung tama nung alak kesa dyan sa sinasabing shabu-shabu na yan. Ang dami ko hong naging ganyan. Mga marijuana. Nag-aaral ako ng college. Graduate. Pero marami ako naging mga kaklase. Nagmamarijuana. Wala hong pumapatay na mangre-rape ka dahil nakaganong. Wala ho yun.
kathang isip na lang ho yan eh. Ha? Nakaganon ka, mang-hold up ka. Oo, wala ho. Hindi ho ako niniwala doon. Totoo lang. Hindi ho. Hindi po. Wala pa ho yan. Marami na ho yan. Adik na yan. Wala pa yan. Duterte na yan. Wala hong ganyan. Wala hong ganyan. Masyado lang inano itong nidigong na ang isang adik nakakatakot. Mamamatay tao. Kumo adik, mamamatay tao. Hindi ho. Hindi ho. Oh, yung kapitbahay nga namin ng binata ko. Kababata ko pa. Oh. Wala ho siyang kasong ganun. Na pumatay ng tao. Patay na nga ho ngayon siya. Kung ang kinamatay yata pagiging adik din yata. Parang hindi mo kamali, nag-suicide. Nag-suicide o na-overdose sa drugs. Na-overdose, patay. Pero hindi ho yung hindi. Happy nga lang siya eh. Pag nakakarga siya, alam mo eh, sasayaw-sayaw siya. O, sayaw-sayaw siya, ganun. Hindi siya yung sabi mo na nakit, hindi. Kapit-bahay na kapit-bahay namin, ha? O, dikit na dikit. O, ang pagitan lang ho, pader. Kasi nga, apartment o ABC, o ganun. Dikit-dikit ho. Ang dami hong mga nakatira ron, puno ho yun, hanggang letter I, puno ho yun. Oh, alam na may addict doon. Oh. Oh, ayun yung yata kinamatay na overdose. Mas grabe pa nga yung addict sa sugal. Kasi yung pag-addict ka sa sugal, talagang iba utak mo eh. Lalamunin na lang ng pamilya mo, susugal mo pa eh. Pag wala ka na maisugal, kung ano-ano na pumapasok sa tuktok mo, yun na. Mang-hold up ka, kung ano-ano na. Snuts o whatsoever, hindi ho addict. Meron siguro, yung mga ano nila na nanuto kasi para may pang ganun. Pero nga, ganun pa man yun, dapat ho i-rehab. Hindi ho patayin. Kaya siya ngayon nakasuhan ng crimes against humanity. Kasi hindi ho talaga humane yung ganyan na ang order mo patayin yung mga addict. Hindi naubos niya ba? Hindi rin, di ba? Ultimo sa kanya sa Davao lang eh. Di ba nagdeklara pa tong si Baste ng tawag dito, parang tukhang mayor na siya, 7 agad na patay, isang araw pa lang. Kala ko malinis ang Davao. Di ba? Kalokohan ho yan, sa totoo lang. Ang daming addict no sa amin, sa Quiapo. Marami. Oo, madami. Pero wala namang mga ano. Wala. Gaya sabi ko yun. Marami yung klaseng addict. Gaya, sa politika na lang, tignan mo yung mga politiko. Mga addict sa kapangyarihan. Pag may kalalaban sa kanila, papapatay nila. Diba, nangyari, doon, kay Espinosa. Diba, yung anak niyong pinatay nila doon sa loob ng kulungan, yung binaril. Diba? Ganun ho yan, mga friend, eh. Yun na mas mabigat, yung mga addict sa kapangyarihan. Diba? Mas mabigat na kaadikan yun. Mas kaya si Duterte nung panahon na nung filing of candidacy sa pagka-presidente, puta, aburido yan. Nakita nyo na ba? Halos puta. Bato, mag-file ka ng file si Bato, presidente. Mamaya, Bato, atras. Bongo, tara, file tayo. Ako, vice president, ikaw, presidente. Nag-file din sila. In-interview si Digong. Ibig sabihin, kakalabanin ninyo yung anak nyo. Kasi, tandem na nga to si Bongbong, tsaka to si Sara, di ba?
Bakit? Nag-file na ba ng ano siya? Oo, talagang hindi siya nagbibiro. Nagpunta mismo sila, nagpa-file sila ng pagka-presidente tsaka vice-presidente ni Bongo. Oh. Kasi alam na ni Duterte talagang pag nawala siya sa pwesto, sasabog yan. Lahat ng baho nila lalabas. Ayan na nga, nag-amo yan na. Merong team amoy, team asim, team piatos, team grocery, lumabas na lahat. Oh, pero yun nga, kailangan madali. Meron pa ho silang mga kapit eh. May mga kapit pa rin sila dyan sa mga sangay ng gobyerno eh. Kaya ganyan sila mag-aasta eh, di ba? Lalo sa Supreme Court, okay, tama naman. Ibalik ninyo yung katawan ng tatay namin dito. Parang ino-orderan nila yung Supreme Court. Habeas corpus. Ha? Ganyan ho yan, mga friend. Kaya, yung buryong, yun ang kalaban nito. Sabihin mo na, kumuha ka na ng katakot-takot na magagaling na abogado. Tatagal ho yan, piyama 3 taon. Kaya pa ba ni Digong? Na buryong siya ron, 3 taon siya ron. Lalo ngayon, September. Tapos, ber na ho yan. Makakarinig na ho yan ng mga jingle bell, jingle all the way. Sakit niyan. Sa tanang buhay niya, hanggang ilang panahon siyang hari sa Davao. Ngayon, nakakulong. Ang bigat niyan. Totoo lang. Ako, hindi naman ako, nung nag-Saudi ako, ang bigat. Ang hirap. Kung di ko alam makipagsaya sa mga kasamahan ko, bibigay ka eh. Totoo lang eh. Maiisip mo yung asawa mo, yung anak mo, ano nangyayari. Nung panahon na ho nun eh, wala pa hong, buti kung meron na kagaya ngayon na pwede kayo mag-video call ng asawa mo, anak mo. Nung maliso ako nun, wala pa eh. 1982, wala pa hong mga, ni cellphone nga, wala eh. Voice tape lang. Papadala ng voice tape. Kaya pagdating na ng linggo, ganyan, may dadating na yung mga voice tape. Nakaabang na ho kami dun sa parang namin, pagkuha na ng mga voice tapes, mga sulat, parang mail. May mga sulat, mayroong mga voice tape. Pag sulat lang, parang hindi ako kontento. Kaya kailangan, sabi ko, puro voice tape ang padadala mo sa akin. Para naririnig yung boses mo. Ganun. Mga boss. Si Digong, baka hindi nakaka-cellphone si Digong. Hindi pala rin marunong gumamit ng computer. Sabi ni Sarah, di ba? Ako, ang hirap po niyan. Hari ka. Baka may tagahugas pa ng puwit yan eh. Higongs di. Di ba? Pasyal-pasyal siya doon sa kingdom ni Kibulog pag naiinip siya. Kikipaglaro siya doon sa mga pastoral, mga Power Ranger doon. Di ba? Tapos ngayon nandyan siya. Di ba? Ang hirap po niyan. Pero, kaya siya sabi, kulang pa po yung buhay niya sa dami ng kanyang inubos sa kanyang utos, no? Kaya yan nga, mga friend, parating na itong si Bato, Lato may katapusan. Mag-collab na po tayo. Dagdag. Mabuti kung kagaya siya ni Yung kung dito lang nakakulong sana si Digong, walang problema. Walang magsampa ng kaso. Walang magsampa. Di ba, humingi sila ng huwag muna kayong mag-imbestiga, sabi. Maandar naman ang aming justice system dito. Pumayag yung ICC. 1 taon. Wala namang nakita ICC, tinuloy. Yun nga, mali. Pero, takot nga sa kanya gobyerno eh. 3 taon na. 2 taon na si Marcos. Wala man lang nagsampa ng kaso. May nagsampa, si Franz Castro. Grave threat, dismiss pa. Maski kila Bato, ang daming mga kaso nakasampa sa grupo nitong si Digong nyo. Mga plunder, graft and corruption, kung ano-ano nakasampa. Walang umaandar. Pero ngayon, ewan ko, totoo siya sabi ni Ima Alicia, makaumandar na. Kaya nga sabi ni Mima, baka mapi-issuehan ng warrant of arrest din to si Bongo. No bail recommended po yan.
Ha? Marami pa makakalkal talaga. Maraming makakalkal. Kung kakalkalin. Ha? Ba mga friend? Shout out Michelle Edwin, my friend. First sa likes, good morning from Toronto. Magandang gabi dyan sa Karox at sa mga Kawarriors. Sabi ni Mike. Elizabeth Iscario, good evening Sir Rox. Tungkol dyan sa survey, nagtataka ako. Bakit nga nangunguna ang Bongo na yan? At pasok yung bato na yan. At papasok pa ata si Ipe na yan. Kawawang Pinoy talaga. Bakit di pa din marunong mag-isip ng tama ang mga yan? Elizabeth, sinasabi na nga nitong mga surveyor na to, 2,400 lang yung kailang kinausap. Hindi mo pa alam kung taga saan. Kung ang kinausap nila yung mga tauhan ni Digong, mga sumusuporta kay Digong, yan nga ang magiging survey niyan. Ernesto Sesma, shout out. Good day, Mr. Totoo lang. Watching. Binayaran na yung mga survey nasa mga butante na yan at hindi gamitan ng kudos pocus, ng hocus pocus ang smart magic. Elizabeth Iscario ito. Milyon ng botante. Dapat nga iban na yung survey. Ilang libo lang ang sinusurvey ng mga yan. Nang gagago lang ata mga yan. Xerox, tigilan na sana nila yan. Ano yan? Mind conditioning. Hay, kawawang Pinoy. Totoo yan. Puta, 2,400 daw ang respondent. Puta, tapos biglang lalabas sila ng datos. Si Bongo Ika, 61% sa 2,400. Puta. Ang yan. Parang tanga. Parang gaguhan. No? Karox, sabi niyo kaya pag nanalo ang mga ungas, lokohan na talaga. Totoo. Rick Panoy, shout out. Magandang gabi sa Rox. Minsan talaga, kasalanan ng mga bubutante kaya hindi makaangat-angat ang ekonomiya ng ating Pilipinas. Walang alam ang nananalo. Totoo. Pero Rick Panoy, kung ako tatanungin mo, kasalanan pa rin na sistema. Dapat sana nga itong kumulik. Pag alam nilang wala namang basyo, puta, wag mo nang tanggapin. Senador ang ina-apply yan eh. Kailangan ang kwalifikasyon mo bago ka maging senador. At least, abogado ka, attorney ka. Gagawa ka nga ng batas. Tapos tatanggap kayo ng artista. Tatanggap kayo ng pastor na may sapak sa utak. Puta, napapamura ka talaga eh. Ano yan? Hey, Kalat ni Baya, shout out. Jokeano, kaya dapat iba na mga survey firm na yan. Puro sinungaling. Talagang mapapamura ka. Tang survey firm. Kaya nga eh, puti. Kalat ni Baya. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Shout out, Karox. Hindi na dapat paniwalaan niya. Mind conditioning lang yan. Totoo nga eh. Ang problema, dyan ibinabase ng Comelec eh. Kung minsan dyan napupunta eh. Hindi mo alam kung kinakasa kung paano eh. Kaya nga nagalit na galit si, ano ba yan? Si Walden Bello. Nung panahon na tumakbo siya, Vice President niya, tinakbo niya. Para tayo magago rito. Debate tayo ng debate. Yun nangunguna sa survey. May ayaw makipag-debate. Yeah. Mario Canla, shout out. What the abundance of heart the mouth speak. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Kung tama man yung mga survey na yan, nakakalungkot ang future ng bansa. Imagine nyo, yung katangahan ni Padilla ay madadagdagan ng todos sa Senado. AJ Reyes, shout out. Pag nanalo pa yung mga tao ni Digong nyo, gago na talaga ang tao. Marami pa talaga tanga at bobo na tao. Gusto talaga ng tao. Mga kriminal, magnanakaw, lahat ng kawalangyaan gusto ng tao. Wala na akong masasabi, Sir Roque. Iba talaga ang tao. Marami pang tanga at bobo. Totoo yan, AJ. Jokiano. Dapat nga yata Marcial Luna. Dapat nga yata Marcial Luna para wala ng Senado at Kongreso. Baka mas okay pa. Sinabi mo pa, kesa naman yung
mga bobo, tanga at estupido ang mga mapwesto. Sinabi mo pa. Nung araw, martial law rin ako, nag-martial law rin matagal, nabuhay na ako ng, wala pa martial law, nag-martial law, Noon lang kasi, nung panahon ng martial law, huwag kang salitaan ng salita ng against sa gobyerno. Baka ka magbisikleta ng 24 oras. Simple lang yun. Sa ikaulad ng bayan ka, bisikleta kailangan. Pinagbisikleta sila sa Krame. May nakarinig eh. Nakaano kasi, sinabi nila na sila Mitch Valdez at si Ariel Ureta. Pinagbiro nila sa TV. Dampot. Lisa Cruz, basta tulong-tulong tayo, huwag palulusutin mga DDS senator at kasama Villar Cayetano, Willie Tulfos, tama na isa, sabi niya. K54254, hello Karoke, mga politiko din naman ang nagbabayad sa mga survey na yan para makapag-mind conditioning sila ng mga botante. Matagal ng kalakaran yan at alam na natin. Ibang survey companies nga po ay mismong mga politiko ang may-ari noon o di kaya mga kamag-anak nila. Ayun nga eh. Maria Luisa Alipda, shout out. Kaya dumadami bastos dahil kay Digong nyo, kaya deserve niyang mabitay. Mundo Cheng, oh. Yung mga survey at Comelec ay isang mga bayaran at parang hindi halata ang mga gustong ipapanalo ni Garcia na may katwiran ng dahil sa survey, may mga kasabwat yan survey at magkasabwat yang survey at Comelec. Kaya wag kayong maniniwala sa mga survey. Lahat ng mga yan ay mga bayaran kung ano ang gusto niyo at hindi. Ano to? Taisli siyang iboto. Maintindihan eh. Edmundo Cheng ulit to. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa pagkakaroon ng Pangulong itong si Duterte, ang pinakawalang hiyang naging Pangulo ng Pinas, na bumaboy at nagpapatay at nagbaon sa utang ng bansa at nagbigay ng malaking problema sa bayan. Pero marami pa rin ang tanga eh. Mundo eh. Danny Lopez, shout out. Lalaban ako pustahan, hindi makakapasok si Ipe at Marcoleta. Naku, sana naman. Ano to? Corball, shout out. Hopefully, fingers crossed, wag sana, haayop na yan. Ito kaso nga eh, ipinasok na nung magagaling na surveyor eh. Puta yan. Mundo Cheng, oh. Lahat ng mga namamahala ng mga maling survey ay dapat na parta kayo ay lumayas na dahil sa mga fake na survey na walang pinag-iba sa Comelec. Ronaldo Ignacio, shout out. Yan yung mga bubutante na nagpapahirap sa Pinas. Pag di pa sila nag-isip ng gusto, baka magaya tayo sa Morocco. Morocco ata yun, na lumilikas sila papunta sa ibang bansa dahil bagsak ang ekonomiya nila at sobrang mahal na mga bilihin. Federico Mandaco. Dapat yung mga survey na yan, hindi na ibinabalita sa mainstream media. Iba-iba naman kanya-kanya silang lumalabas. Dapat yan, ipagbawal na ng Comelec. Diyan nga yata nila binabase. Pinoy abroad, shout out. Alam mo, ang media sa Pilipinas ngayon, hindi naghahatid ng totoong balita o ini-scrutinize ang nasagap nila, kundi chismis ang dala nila sa atin. Anong sabi ng survey? Mataas daw sila Bongo at Bato dahil sa simpati. Ang media naniwala agad. Hindi niya tinanong sa nag-survey sino yung mga nagsimpatize kila Bongo at Bato. Yung bang mga dilawan, pinklawan o mga loyalista? Dahil kung sabihin niya na ang mga DDS hindi yan mga considered na sympathizer kundi supporter.
Hindi rin nila tinanong kung saan nila nag-survey. Kinunan ninyo ba ng pangalan at address yung taong natanong nyo? Walang ganyang tanong sa media. Totoo yan, Pinoy Abroad. Pinoy Abroad ulit. Alam mo kung anong sabi ni Malcolm X? The media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and the guilty innocent. Marami sa atin dito hindi naniniwala sa survey. Dapat ipanawagan natin na dapat imbestigahan ito. Anong sabi nila noon? Nanalo si BBM at Sara dahil nagkaisa ang North at South. Pero ngayon, nabiyak na. Ang ibig sabihin, ang loyalista ay suportado sila Bongo at Bato. Mismo nga ang mga loyalista ayaw kay Amy. Ano pa kaya si Bato at Bongo? Naniwala ako pag ito maimbestigahan, maraming Mary Grace Piatos ang lalabas. Totoo yan. Mundo Cheng, Hoy Garcia, bakit pag si amo mong si Digong ang nagsasalita ng puro kabastusan, wala kang imik, at puro malalaswang salita ang lumalabas sa mabaho niyang bunganga na kasing baho mo rin? At bakit tuloy pa rin ang pagsunod mo sa amo mong si Digong? Dahil kung hindi sa kanya, hindi ka naging milyonaryo, hindi mo maitatago yung kinalalagyan mo sa ngayon. Tignan mo, bigla kang tumaba, pati bulsa mo. Sana atakihin ka na lang. Atakihin kang bigla o cancer, biglang karma. Galit si Mundo Cheng. Ha? Ana Pelgo, shoutout. Hindi yan patutulugin ng konsensya niya. Araw-araw niya yan dala-dala habang nandyan siya sa dahig. Sa tagal ni Digong sa kulungan, uuwi yan ng abo or baliw na. Yan, pwede mangyari, Ana Pelgo. Diba? Friends, Shelby Sapeda, shoutout. Christian Sen, July 7, Alcantara, shoutout sa inyo mga boss, ha. Jeff Ramos, shoutout. Amy Bingson, Dolor Garcia, shoutout. Sabi ni Tia Deli, Jesus Mariosep, mahabagin langit sa rocks. Diyos ko po, Lord, kaawaan po sana at huwag pahintulutang manaig na naman po ang mga kamay ng demonyo sa pagmanipula po ng resulta ng eleksyon po sa darating na Mayo. Kahit po, Sir Rox, balibaligtarin mo pa po ng mundo. Papaano pong ang impaktong si Bongo, Marcubeta, epektibo, si Batotoy, sino bang tarak-tarak, si Lito Lap, Sampid, si Budot-Budot, Kapalmuks na may kaso rin sa Sandigang Bayan, mga nasa top liner ng survey. Aber, papaano pong ang matitino, may napatunayan na sa bayan, ilalampaso lang po ng mga buhaya at mga hunyango. Aber, yun nga malungkot dyan, Tia Delica. Nakakapanginig po sila ng laman, Sir Rox. Sarap po nilang pagbabatuin ng burak sa muka. Kapag yan po, Sir Rox, nagkatotoo, si Disgrasya po, dapat ng i-firing squad na ano po. Mantakin mo po yung mga mananalo at hahawak po at gagawa po ng batas para sa bayan. Puro kriminal. Ang mga pinutukan po ng lintek, baka ang gagawin po nila tulad din ng dati, may palulusutin kunwari na isang matino para di po halata na sila po ng mandaya. At sigurado ako, Sir Rox, pagbubutihin ni Disgrasya ang kanyang pagtatrabaho this time. Malinis at walang bahid daya. At pag siya po talaga ang nagtagumpay, Sir Rox, ano pa ang iniintay mo, Sir Rox? Magkansabalutan ka na at makipag-alyansa ka na sa Team Pugong Biyahero. Yun nga doon walang talo, palaging panalo. Kapalang ng mukha ang puhunan mo. Nanonood ka ng Pugong Biyahero, ha? Baka nagpapadala ka doon. Baka sponsor ka doon, Ate Adelica, ha? Ngayon pa lang, Sir Rox, bumaliktad na po talaga ang sikmura ko sa line-up ng nasa survey.
tas sila ang mananalo. Ano po ang akala ni Disgrasya? Puro bugok at inutil ang mga Pilipino at siya na naman ang magwawagi. Pinutukan ng lintik ng Disgrasya. Hoy, umayos ka nga. Nayawa ka ha. Mahirap umahinga ng may bulak sa ilong, pisting yawa ka. Dahil ang Diyos di natutulog. Kakarmahin kang bisit ka. Pweh, parang awa mo na, lumayas ka na dyan sa pwesto mo. Wala kang silbi dahil ikaw ay isang buhaya. Layas, Chupi, buisit. Kinam, isa kang malupit na sumpa sa sambayan ng Pilipino. Grabing kapal ng mukha mo. Itulot. Mundo Cheng, lahat ng mga survey ay dumadaan sa COMELEC at sa basbas ni Garcia kung sino ang ilalagay sa survey para hindi halata ang dayaan at wala ng pagtinupa ang kalagayan ng bansa hanggang nariyan pa yung hayop na si Gracia. Gracia tuta ni Digong. Pero kung magsalita yan, galing, no? Alam mo, totoo. Rolando Edralin, shout out. Sa totoo lang, at pakiramdam ko, ay parating na ang arrest warrant para kina Bato at Bongo. At iba pa, on or before April 30. Itaga niya sa ulo ni Bato. Sana magkatotoo yung sinasabi mo. Pero yun na nga. Ako alam ko yun din eh. Malamang sa alamang. Ana Pelgo. Useless ang eleksyon kung ang mga kumakandidato ay mga artista at mga lumang politiko o trapo. Hindi tunay na naglilingkod sa bayan, sa eleksyon lang nagpapasikat at nagpapakitang gilas lang tuwing eleksyon. Totoo. Ito. Joel P. Syokon, shout out. Tama ka. Sabi niya. Joel P. Syokon, ha? Sang-ayon ako 100% sa opinion mo. Salamat sa paglaban para sa katotohanan. Para sa mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, at para sa bayan natin ng Pilipinas. Laban lang ng laban. Never ever give up until victory. Go, 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 Mr. Sa totoo lang. Salamat, ha. Kung okay sa'yo, pakicopy and share para malaman pa ng iba. Salamat. Importante at mahalaga ang boto mo. Tanggapin ang pera at iboto ang kandidato o mga kandidatos na inuuna ang Pilipinas bago ang sarili. Huwag iboto ang mga politiko o mga politikos na inuuna ang sarili kaysa Pilipinas. Dapat iboto ang kandidato ng mga kandidatos na inuuna ang Pilipinas bago sarili. Huwag maging tabogos, utu-utos, mangmang at nagpapabudol-budols. Isip-isip lagi muna. Mag-research muna o critical thinking o think about it muna ang gawin mo. Kinabukasan mo pati mga anak mo. Haba nito, mga apo mo at mga kaapu-apuan mo ang nakasalalay. Huwag agad-agad maniniwala sa mga sinungaling, manluloko, magnanakaw, scammer at fraudster. Mga taong ito ay walang konsensya at hiya, walang takot sa Diyos at karma. Mga hudas at plastic, kunwari bait-baitan pero totoo ugaling demonyo. Real talk lang, sabi niya. Wala akong iboboto sa mga kandidato ng Team Kasamaan o Team PBBM at Team Kadiliman o Team Digong nyo. Kasi puro sila kasabwat at konsentidor sa kasamaan at kadiliman ng mga team nila. Eto, suggestion ko lang para senador sa May 2025. Ito mga friend, dito na ho tayo, dito kay Joel P. Syokon. Ito po ang gusto niyang ito rin ang gusto ko eh. Number 1, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Luke Espiritu, Leody de Guzman, Ariel Quirubin, Teddy Casino, Arlene Brosas, Lisa Masa, Franz Castro, Heidi Mendoza, David Di Angelo, Sani Matula. Yan po mga friend. Etong mga to, mga boss, ito ang maluluma ho rito yung salitang walang tulak kabigin. Ito, puro pangkabig, wala hong pantulak. Tuhong line up na ginawa nitong si, si Syokon,
Joel Siocon. O, yan po. Ha? Listahan ito ng ibang opposition candidates na pwedeng ipalit sa taas kung gusto mo. Modi Floranda, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Danilo Ramos, Jerome Adones, Mimi Castillo. Ano na, doon na, kung ano yung una mong sinabi, doon na tayo. O, isang ayon ako lahat dito sa suggestion mo, Joel, ha. Isang ayon ako dito. Oo. Tundosin na to. Okay to. Ito sa party list. Sa party list, isa lang pwedeng iboto. Ano to? Mamayang Rebel Party List, number 6, Akbayan, Bunyog Party List, 87. Kung okay sa inyo, paki-copy and share para malaman pa ng iba. Salamat. Ayun. Ayun na mga pre, no? Yung mga nanonood po dito. Ha? Yun po ang ating iboto. Tama ko si Joel. Yun din ang gusto ko eh. Gagawa sana ako ng line-up niyan. Gumawa ka na pala, Joel. Kaya yun, salamat. Vincent Ray, shout out. Hindi po totoo yan, pero delikado na ang data na yan. Ang gagamitin na sa pandaraya, di ba? Dati 2022, ngayon ganun. Gawa-gawa lang huyang survey na yan, di ba? Joel Molina. Karox, kung sakaling mananalo ang mga kandidato ni Duterte, talagang hindi na ako boboto. Wala na mangyayari sa Pilipinas kung sila ang mananalo. Parehas tayo, Joel. Nga tatawagan ko nito si Pio Gumbiero Ted, pag ang mga si Ted, pag ang mga pasok sa survey ay mga tanga at di ka panipaniwala, talaga namang mahirap paniwalaan. Maiisip natin na ang survey ay galing lang sa palikuran o kasilyasan. Mga pagong yata ang sinurvey ng Police Asia. Ang baho nyo. Ewan ko. No? Hindi ko matignan ang mukha niyan yung presidente niyan, yung Police Asia na yan. Johnny Bigot, gandang gabi, Karoke. Kalokohan niya survey na yan, malamang fake yan. Ang inaalala ko lang, baka magkaroon ng dayaan sa eleksyon. Yun nga, dahil ganyan din ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Nangunguna, no? Sa survey palagi, yung mga manok ni Digong. Kaya ang resulta, halos panalo lahat sila. At si Rizal Tiberos lang ang pinalusot. Sana lang mabantayan ng gusto ang COMELEC at mga presinto sa eleksyon para maiwasan ang dayaan. Ewan ko, hirap yan. Ramon Valencia, bossing, yung nag-survey ay puro didisitae. Kaya ako, hindi ako naniniwala survey. Maniniwala lang ako kung i-publish o ilatag nila sa media yung mga pangalan ng in-interview. Yun. Ramon Valencia ulit bossing, yung survey ay puro didisitae. Basa ko to. Felipe Garrido, shout out. Gisang oras tayo mga friend. Dapat ipagbawal na yung mga survey film na yan. Nakakagago lang mga yan. Yan, Polls Asia na yan, bayad yan. Ramon Valencia ulit Parang mga zombie na yung mga Pilipino, sigawan at palakpakan pa sa demonyo. Lalo si Robin Himod, may paiyak-iyak pa. Sabi ni Atty. Claire, walang koneksyon yung mga pinagsasabi niya. Saka ang alam ko, nahulihan siya ng sariling baril niya, siya nakulong. Hindi naman siya naging rebelde. Baka yung utak niya rebelde. Hilig sana. Noel Mendoza, doon sila nag-survey sa kampo ni Digong. Strategy ng mga DDS. Yun nga. Felipe Garrido ulit Sinorvey nila, mga tauhan nila na nagsasagawa ng survey. Ako, matagal ng botante. Hindi pa nakakaranas ng mga survey. 70 years old na ako. Mas matanda ka para sa akin, friend. Ako rin di pa nakakaranas ng survey. Pasali naman dyan, di ba? Yun yun. Ay, si Arnulfo, si Diego. Shout out, Arnulfo. Sumagot siya Felipe ulit Ang dapat gawin ng mga botante, ignore ng survey. Totoo.
Felipe, basta ako straight opposition. Diba? Yun yung ginawa ni Joel Sioko na. Ramon Valencia, bossing, kay Robin Himod mismo sa bibig niya nang galing na ang amo niya ay si Digong nyo. At ang balustay, naghihintay na lang daw siya ng order na i-contempt si General Torre. Dapat i-contempt niya lahat dahil hindi naman si General Torre lang ang nagplano na dalhin yung amo niya. Totoo, tanga-tanga. Galit na galit siya kay Torre. Librado Ludovico, blessed morning Karoks and to all warriors watching from Edmonton, Alberta. God bless you, stay safe and healthy. Correct, buwisit ng mga survey na yan. Totoo. Danny Lopez, 50K mananalo ng 100 pag pumasok sa 12 si Ipe at Marcoleta. Maraming pera si Danny Lopez dublado yan kumbaga sa sabong mukhang walang kapanapanalo, gano'n ba? Ramon Valencia, bossing, tama ka, sayang lang yung pinasasahod ng gobyerno kasi yung mga nagbabayad ng buwis ay nagtitipid para makapagbayad ng tax tapos ipapasahod lang sa mga hinayupak na kagaya mga kagaya niya. Tanong ko rin na wala bang paraan para sibakin niya sa Senado kasi sayang lang yung pinasasahod. Total, sumasahod naman yata siya sa boss niya. Attention, Tony Claire, bossing, kamusta na lahat mga ka-warriors at sa pamilya mo? God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Mapapa Jesus Mariosep na lang po tayo sa resulta na yan. Tay, imagine, nagdrama lang si Bongo, number 1 na. Si Bato, nag-contempt lang ng number 3. Si Ipe, umalalay lang sa common law wife ni Digong. Pumasok na. Si Marcoleta, sumigaw lang ng magiging bayani si Digong. Pasok na. Nakakalungkot na po talaga. Bakit nauso pa yung survey na yan? God bless the Philippines. Totoo yan. Totoo yan. Nakala mo. Chupista Bunaaw, shout out Good evening po kuya, sa pamilya mo po, mahal at sa mga kawarriors. Pwedeng magpakalat ng masamang elemento para ibintang sa gobyerno. Sinabi mo pa, Chupista, yan nga tamang duda ko dyan. Bakit masaya si Hanilet? Puta, mantakin mo yung kinidnap, puta. Magnate pala yun. Bilyonaryo. 100 milyon ang binigay. Pinatay pa. Tanda na. Metal magnate yata Lorna Bele, shout out. Pera-pera lang yung survey, Karoke. Ang idasal natin, sana magising ang mga na-hypnotize ng mga Dutertaning and cohorts. Maraming dadasal dyan Masyadong Chupista Bunao ulit Totoo po kuya, elementary po ako nung martial law. Parehas tayo. Maayos po noon pero nagpapaalala lang ang mamay ko po na wag lang gagabi kami magsasabi ng laban sa gobyerno, baka hulihin daw po kami tapos pag nanonood ka ng TV ay biglang mawawala yung, alam nyo na, may mensaheng ipararating si Marcos at ang pagmumukha at napakamura ng bilihin po noon. Habang tumatagal, pamahal ng po bilihin. Hanggang sa ngayon, napakasarap balikan ang panahon noon. Sayang po talaga. Di nagtagal ang magandang pamumuno ni Marcos Sr. Di ba? Doon nga rin Chupisa Bunao ulit Kuya, pansin ko lang po dito kay Garcia nang ganid sa pera dyan sa Comelec. Aba, kuya, nakakatakot po yan. Baka yari na ang kamada. Number 1 pa si Mr. Depektibo ay may kasama na si Kimo. Pandoy Bayagyag, shout out. Marcoleta, hindi ka mananalo. Ferdinand San Juan, Good morning po, Karoks. Hindi totoo yung survey, bayad ng kabilayan. Paraan yan para
bulagin ang taong bayan. Sino ba nasa administrasyon? Hindi palulusutin silang mananalo ng COMELEC. At kung manalo sila, Bato, Bongo, ICC ang katapat nila. Bale, wala rin ang pagkapanalo nila. At kung palulusutin si Ipe at si Willie, ano naman magagawa nila sa Senado? Maaaring may papasukin na oposisyon tulad nila Iko, Bam, Heidi Mendoza, Lok Espiritu, Busita at iba pang oposisyon. Yan pong aking opinyon. Para kay BBM, huwag lang balimbing ang kanyang hanay. God bless po. Kung hindi pagkakatiwalaan yung hanay nito eh. Isang oras na tayo mga friend. Shirley Jaser, shout out. Hindi totoo yan. Pangloloko ang mga mamayan niyan. Dapat pinagbabawalan na yung survey na yan. Mapapamura ka talaga sa gigil. Kakapal naman talaga ng muka. Puro DDS lang siguro ang sinurvey nila. Siguro nga, sabi ko diba. 3J Siopo. Hello Sir Rox. Yung survey na yan ng Pulse Asia, paandar lang yan ng mga padapa. Kasi nga, ulat sila. Sa totoo lang, kahit wala ng datong, ang padapa nagpapasurvey lang para kunwari may pag-asa ang mga hunghang. Matatalo ba ni Marcoleta si Tulfo? O, diba? 3J Shop ulit to. Baka nga mag number 1 pa si Gibbs sa last survey. Totoo, ibig mong sabihin, Sir Rox, si Pacquiao, kahit di ko siya i-type, natalo pa ni Ipe. Lokohin nyo, lelang nyo, ewan. Well, pinaliwanag naman na simpati daw yan. Hindi naman lahat ng botante may simpatya kay Digong. Huwag kang mag-high blood, Sir Rox. Paandar lang nila yan. Paandar lang yan nila. Talaga lang. 3J Shop ulit to. Tawa-tawa. Isang Ipe ang nakapasok dyan sa survey na yan. Well, Sir Rox, pag yan na nanalo, magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na, Sir Rox, sa vlog mo. Good luck na lang. Visit ka. Iiwan mo na nga ako. Aakit ako ng bundok. Gagayahin ko si Pugong Biyahero. Nga pala, naka-isang buwan na si Digong sa ICC. Bakit hindi man lang nadalaw ni Ipe? Bakwet, baka sa susunod na dalaw ni Hanelet, sumabay siya. TJ Show po. Alam mo, Sir Rox, sa palagay ko naman, napanood na ng ICC ang mga video ni Digong na walang hiya niya ang ICC. Well, umiikot na ang mundo. Si Digong nasa mga kamay na ng ICC. Sa palagay mo, Sir Rox, maaawa ang ICC kay Digong in your dreams. Totoo yan. Pero matay sa buryong. Bong tupas, Walang katotohanan yung survey. Money talks, lagayan lang yan. Totoo. Kalat nila naman, Ulit, thank you ulit, Kasani. Thank you ulit sa mga killer dance at umaapoy na mga kembot ni Sarah My Love. Talagang pinapawisan ako na pag pinapanood ko ang love ko na yan. You made my day. Thanks, Kasani. Patay tayo dyan. Hindi ko papalabas ngayon yan kasi nga marami akong binasang comments, Daniel Garcia, shout out. Hindi mananalo yan, sir. Diba? Ayan din si Pastor, Sabi ni Pastor Jude Lago, Good day, Manong Roque. Holy Week na naman. Siguro naman nakapagtika-tika na si Duterte after 1 month sa kulungan. Buti pa siya nakapag-fasting na sa babae. Matatapos na lang Tatawa ka na. Ano babae? At least nalayo siya sa immoralidad ng 30 days. Yun lang torture na sa utak niya ngayon. Totoo yan. Yan sabi ko sa'yo. June 360 ulit, Tumataas pala survey nila Bato, Go at iba pang Duterte senators. Pero si Manang Aimee, bumaba. Lalong humaba ang baba. Totoo yan, At Aimee Marcos to. Aimee Manotok. Aimee Duterte. Tedo. Inendorso daw ni Kimo si Aimee Baba Lacson. Tinanggap naman ng buong tapang ni Baba ang endorso ni Kimo. Ngayon ay kumpirmado na silang magkalibel na dalawa, si Kimo at si Kima.
Napanood ko nga kaya to ni Enzo eh. Puta, tawa ako ng tawa, puta. Pero malayo na narating ni Kim Ate da. Oh, dati artista siya. Siya ngayon presidente na siya. Oh, presidente pa siya ng Padapa. Oh, at dati siya ang ini-endorso. Ngayon ba nag-i-endorso na? At ang ini-endorso niya, ayun nga, ang kapitapitagang kapatid ng presidente na si Haba Nababa. Everyday Sunday. Oh. Pag yung mga names base sa survey ang nanalo, may problema po ay nasa mga botante o kaya mayroong hocus-pocus sa COMELEC. Magising na sana mga voters, iboto ang mayroong track record at kakayahan gumawa ng mga batas para sa atin lahat. Totoo yan. Rodelio Felipe, shout out. Bayaran lahat mga yan, masiraan lang ang gobyerno. Diyan sila magaling. Pulse Asia yung survey. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Hindi ko maituloy-tuloy yung vlog ko dito sa hinayupak na asawa ng kapatid ng asawa ko. Baka bukas maisipan ko sa umaga. Ang init po kasi. Ewan ko kung makakasingit ako mamayang gabi. Meron akong maganda i-vlog ko dyan sa walang yan eh. Sa totoo lang. Good night mga boss. God bless.